Good morning! Happy weekend! Ngayong araw, tatapusin na natin yung ating pag-aaral sa 1 John. Okay? Specifically today, chapter 5, verse 13 hanggang 21. Tapos, hihiramin natin yung outline ni binigay ni John MacArthur dun sa komentaryo niya dito sa text na to. So, pati yung intro, hiramin natin kay the late John MacArthur. Ito sabi niya, the Apostle John concludes his letter with a discussion regarding the 5 Christian certainties that constitute a powerful climax to the entire epistle. They are certainty of eternal life, certainty of answered prayer, certainty of victory over sin, certainty of belonging to God, and certainty that Christ being the true God. Yan yung outline na hiramin natin kay John MacArthur. Pero bago natin basahin yung text natin, manalangin muna tayo. Heavenly Father, maraming salamat sa binigay ninyong pagkakataon, pag-aralan ninyong salita. May your word enlighten us, encourage us, and empower us to do your will. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so bago natin tignan yung 5 certainties of a Christian, may 3 words tayong pag-aralan muna natin para mas lalo nating maintindihan yung certainties. Yung unang word, sabi sa verse 13, I write these things to you who believe. So sinulat ni John ito para sa mga naniniwala kay Jesus, mga nananampalataya kay Jesus. Yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi pwedeng pakinggan ng unbeliever. Kung unbeliever ka, makinig ka rin. Okay? Pangalawa, ginamit ni John yung word na know. Nabilang ba ninyo kung ilang beses ginamit ni John yung word na know or malaman? Take a guess. 9 verses, 7 times ginamit ni John yung to know. Okay? Dapat nating malaman. Ano ba yung to know na yan? Sa Greek yan, I do. I do ang ibig sabihin yan. And ang ibig sabihin yan, to see with your eyes or to grasp or understand a spiritual truth. Ulitin ko. To see with your own eyes, to grasp or understand a spiritual truth. Para bang yung, aha, nakita ko na. Yan pala ang ibig mong sabihin. Yan. Yan ang ibig sabihin ng to know. Pangatlo, confidence. Palagay ko yan ang goal ni John. To give us the confidence, okay, to live a victorious life because we know, we understand, we have seen the truth, and we believe. Yan. So, yung 3 words na yan, importante. Ngayon, unahin natin yung unang certainty. Certainty of eternal life. Sa ibang tao, ang tawag nila dito is assurance of salvation. Kasi nga, if you are saved, you have eternal life. And alam nyo, marami akong kakilala. Gusto nilang pumunta ng langit. Bakit naman hindi? Pero unfortunately, marami sa kanila umaasa sa habag ng Diyos in the end, on the last day. Okay? Para ba silang nagcha-chance passenger? Gusto sumakay ng bus papunta ng langit, pero chance passenger. Gusto nila, gawin nila, magpasasa sila, tapos sa huling araw, chance passenger, baka sakaling maawa ang Diyos. Ito katotohanan mga kapatid. Yung awa ng Diyos available ngayon. The mercies of God are available today. Hindi mo kailangan maging chance passenger doon sa bus papunta ng langit. Pwede kang kumuha ng ticket at available pa yung ticket. Then you can walk with confidence. Pasok ka sa terminal ng bus, sa stasyon ng bus, sigurado kang may ticket ka. May upuan ka pa doon sa bus papunta ng langit. Anong pipiliin mo? Gusto mo mag-chance passenger? O gusto mo sigurado may ticket ka papunta doon sa bus papunta ng langit? Pag believer ka in Jesus Christ, you are certain of eternal life. Okay, by the way, yung believe, ibig sabihin, hindi lang naniniwala kagaya ng mga demonyo. Naniniwala at nanampalataya at sumasamba at nakikinig kay Kristo. Yan ang ibig sabihin ng believer. Okay, number 2, the certainty of answered prayer. Okay, kung believer ka, ito ang sabi ng Diyos, humingi ka, ibibigay niya. Di ba? Sabi niya, whatever we ask. Wow!
Talaga, Brother Raymond, kung ano man ang hilingin ko, bibigyan ng Diyos? Yes! Pero may kondisyon. As long as it is in the will of God. Ibig sabihin, papunta ro ng Diyos. O saan yung prayer mo? Saan? Kabila? Hindi mangyayari yun. Hindi sasagutin ng Lord yan. Kung pa-north ang will ng Lord, dapat yung prayer mo, sabay mo doon. Lahat ng dreams mo, lahat ng desires mo, lahat ng gusto mo, isabay mo sa agos ng Diyos, sa will ng Diyos. Siguradong sasagutin ng Diyos. Okay? Bigyan ko kayo ng mga example para maintindihan natin to. Kasi importante yung point to. Ano sabi ni Jesus Christ? Seek first the kingdom of God, and all these things will be given to you as well. Ano yung will ng God? To seek Him first. O, di ba? So, pag inuna natin ng Diyos, tapos tsaka tayo magpe-pray ng mga desires natin, mag-work. Pero tingnan nyo to. Paano kung hindi natin iniisip ang Diyos? Iniisip natin, ito, gusto ko gawin ko to. Gagawin ko to. Ito, plano ko. Tak. Hindi naman naka-align sa will ng Diyos. Sasagutin ba ng Diyos? Hindi. Dahil hindi ka sumunod sa will ng Lord. And the will of the Lord is to seek Him first. Yan. See? Example pa, para talagang maintindihan natin. Okay, sa mga believers na nakikinig, pinapanalangin nyo ba yung mga mahal nyo sa buhay? Dapat. Di ba? Kasi yan ang kagustuhan ng Diyos na lahat ay masave. Ngayon, pag pinagpipray natin yon, sasagutin ng Panginoon. Sigurado yan. Pero, marami kasi sa kanila, hindi din naman tatanggapin yung free offer of God of salvation. Wala tayong magagawa doon. Okay? Pero yung pagpipray natin sila, legal yon. Kailangan natin gawin. Okay. Pwede nyo sabihin yung example na yan, nakadepende sa ibang tao. Okay, isang example pa, para talagang maintindihan natin. Ilan sa inyo are praying for the wisdom? For wisdom. Yan. If you pray for wisdom, sabi ng Bible, God will give it to you. As long as you ask the wisdom of God. Yan. Ibibigay niya, sigurado. Ito yung tanong. Pag binigay niya, susundin ba natin? Are we going to obey the will of God? Yon ang tanong. Pero certain ako in answered prayer. Okay. Number 3, the certainty of victory over sin. Ito sabi ng verse 18. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Kasi by ourselves, kung tayo lang, bibigay tayo sa tukso ng demonyo. Naalala nyo si Adan, tsaka si Eva. Ano nangyari sa kanila sa Garden of Eden? Bumigay. Diba? Sa temptation ng kaaway. It is Jesus Christ, our relationship with Him, and the Holy Spirit in our hearts na nagbibigay sa atin ng capacity to resist temptation. Capacity meron tayo. Pero ewan ko kung meron tayong will to resist the temptation. Lahat tayo. Biktima tayo dyan. No? Ito yung tanong. Gaano ka ba kalayo sa Diyos? Kasi kung nakadikit ka sa Diyos, poprotektahan ka ng Diyos. Pero kung malayo ka sa Diyos, meron kang mga bagay sa buhay mo na, Lord, huwag kang makikialam dito. Off limits ka dito. Or, meron ka bang mga sikreto? Nakakala mo sikreto, pero alam din naman ng Diyos. Okay? Baka meron kang secret sin. Di ba? Kung malayo ka sa Diyos, hindi ka poprotektahan ng Diyos. Kung gusto mong makasigurong victory over sin, umapit ka sa Diyos. Amen? Okay. So, number 4, certainty of belonging to God. Certainty of belonging to God. According to our text, dalawang klase lang ang tao. Children of God and children of the demonyo. Okay. Ngayon, di ba sarap sana na makasiguro tayo talagang anak tayo ng Diyos? Di ba? Actually, pwede. Sabi ni John sa John chapter 1 verse 12, yet to all who receive Him, to those who believed in His name, He gave them the right to become children of God. Maging karapatan mo. So kung karapatan mo, alam mong anak ka ng Diyos. Dalawa yung kondisyon. First, you receive Him. Ibig sabihin, tanggapin mo yung binigay na libreng regalo ng forgiveness galing sa Diyos. At pangalawa, to believe in Him. To believe, hindi lang dito. To believe means to worship Him, to obey Him, to trust Him as your Savior and Lord. Then, you are certain to become a child
of God. Okay? So, tip para sa inyo. Huwag tayong umasa sa nararamdaman natin. Umasa tayo sa katotohanan. Dahil ang katotohanan hindi kayo papahamak. Ang katotohanan, lagi kang dadalhin sa tama. Amen? And the fact is, if you receive and believe Jesus Christ, you become a child of God. Period. Number 5 certainty is the certainty of Jesus as the true God. Ito ang sabi ng verse 20. We know also that the Son of God has come and has given us understanding that we may know Him who is true. Kung binasa niyo yung letter ni John, parang sigurado niya doon sa sinasabi niya. How can John be so sure? Because John knows. Ano ba yung definition ng to know? To see with your eyes so that you can grasp or understand a spiritual truth. Nakita ni John yung power ni Jesus Christ. The power to heal. The power over nature. The power over death. Ano ba, nakita niyang na-crucify si Jesus Christ, nakita niyang namatay, pero nakita niyang nabuhay muli. Nakita niyang umangat sa langit. Ngayon, seated at the right hand of Father. Nakita ni John ito. Yun yung confidence niya. Because he knows. At yun din ang gusto niyang ipaabot sa atin. I-share tong confidence na to. To believe. Doon naman sa witness ni John. Sabi niya, maniwala kayo kasi nakita ko. Alam ko. Sana kayo ganun din. Okay? And He wants us to know so that we can live a victorious life. Ayan, bumalik tayo sa victorious life. Maraming itsura ng victorious life. I only prepared 4. A victorious life. Ano ibig sabihin yan? To eliminate anxiety and guilt. Kasi nga, kung yung salvation natin, hindi umaasa sa gawa natin, we're not trying to do something to earn God's favor. Sigurado tayo. Wala tayong anxiety sa darating sa future natin. Sigurado makakasakay tayo sa bus papunta ng langit. Okay? Whether we have done enough to earn our place in heaven. We have. And because we know we are forgiven. Yung nakaraan natin, wala nang epekto sa atin yan. Walang guilt trip. Kasi pag pinatawad ka ng Diyos, you walk in freedom. Amen. Number 2, we obey God out of gratitude and love, not out of fear. Hindi tayo nagsaserve sa Panginoon at sa tao dahil gusto nating umipon ng puntos papunta ng langit. Hindi. Sigurado na tayo pupunta ng langit. So, we serve God and His people out of fear and reverence for God and out of love. Number 3, we become resilient in the hard times. Kung alam natin itong scripture natin, alam natin itong certainties natin, nakakasiguro tayo, pag dumating ang hirap sa buhay, tutulong sa atin yan so that we can overcome. And number 2, it gives us the boldness to pray and the boldness to share the good news. Diba? Kanina, napag-aralan natin kung paano mag-pray para sagutin ng Lord lahat ng prayer natin, to align our will to His will. We have to have that boldness and boldness to share because people need to know Jesus Christ. Amen? Because that is God's will. Now, if you are a child of God, ang instruction sa atin is to live a victorious life. Live like a child, a true child of God. Diba? Confident, not in who we are, but in who our God is. Ito ngayon, kung hindi ka pa anak ng Diyos, anak ka pa rin ng demonyo, pwede pa rin kumuha ng ticket. Makinig ka lang sa sabi ng ating Panginoon sa Mark 1:15. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat sa certainties and assurances that are given by your word. We pray that we always remember them as we live this life. We pray in Jesus' name. Amen. Have a great week and God bless you.